Hello, fellow teacher artist. I'm Rose Ann Marie M. De Luna of Bataan National High School, Junior High School. I am the theater specialist ng aming school. So, ang learning materials na mapapanood po natin ngayon ay part siya ng lesson ng SPA Grade 8 Theater. So, ang focus nito is realistic plays on environmental and cultural heritage. Ang ating pong naging first activity, napili ko po ang bamboo na kung saan napakalapit po sa puso nating mga Filipino na ever since, di ba po, ang bamboo po ay napakalaki ng naitutulong at madali pong makapag-isip ang mga bata ng kung ano po yung mga pwedeng use ng bamboo dahil hanggang sa ngayon naman po nakikita nila sa kanilang paligid. So, yung unang activity po natin ay gumawa po ako ng vector ng bamboo and then sinulat po ng mga bata doon ang mga benefits ng bamboo and relation naman po ng bamboo sa pagiging Filipino nila. Paggawa din po ng bahay tsaka po bakon. Kahit po na, kasi po matibay po siya. Kaya po napag-isipan po ng mga Pilipino na gawin po sa ibang bagay. Para din po makatulong sa akin. Kahit ano pong pagsubok ang dumating sa So doon po pinakita natin kung ano nga ba yung laki ng naitutulong sa atin ng kalikasan. Ginamit lang po natin yung bamboo pero doon po nakita natin yung dami ng gamit, dami ng naitutulong nila sa atin. So yun po yung naging intro ng ating lesson materials or learning materials. Next naman po na ginawa natin ay papasok po tayo doon sa environmental issues na kung saan naman po ay naglagay po ako ng mga pictures or images na pwede pong i-explore ng mga bata. So ang instruction ko po sa kanila is improvisation po na pupunta po sila doon sa mga pictures. In-observe po muna nila ano po yung mga nandoon sa mga images. And then after po nun, pinag-improvise ko po sila ng movement na kung saan connected po doon sa picture na hinintuan nila. Make an action. Ano kaya yung emotion or feeling kapag ikaw ay nandiyan sa loob ng larawan na yan? Come on, go! Come on! Action! And freeze. Up. Up tayo, up. And walk. Walk. Stop. Okay? Tingnan nyo ulit. Pagmasdan nyo yung picture. Okay? Pagmasdan nyo ulit. And then, try to feel. Try to feel ano kayang pinapakita ng larawan dyan. In 3, gagawa tayo ng ating movement, emotion, and action. Go! Go! And freeze. So, next naman na naging activity po natin ay yung ginawa po nilang mga tableau or mga movement na yon, susubukan naman po nilang gumawa ng isang tableau na kung saan magkakaroon na sila ng collaboration as a group. Ipapakita nila yung basic na skill po na dinedevelop natin sa mga bata na bumuo ng beginning, middle, and end ng situation or story. So, nakita na po nila through that pictures yung mga naging problem or global issues po natin. So, ang mga images po natin ay nahahati po sa tatlo. So, we have air pollution, land pollution, and water pollution. Ang magiging groupings po nila para po sa tableau ay kung ano po yung matatapatan nilang picture at makukuha po nila, lalapitan po nila yung kanilang mga kaparehas na water or air o land pollution. So doon po nahati-hati na sila. And then kapag nabuo na po nila yung grupo nila, bubuo na po sila ng isang storyline na ipapakita po yung bakit nangyari yung problema. And then ano yung naging problema at ano kaya ang posibleng solusyon doon sa kinakaharap na problema. Binigyan ko po sila ng time. Medyo mabilisan lang po. 5 minutes, kayang-kaya naman din po ng mga bata. Nakabuo po sila ng kanilang story. And then after that,
performance na po, ipinakita po nila sa bawat grupo yung kanilang mga presentation. Po ng tableau presentation nila, babalik po tayo ulit sa bamboo na kung saan naman po ay i-introduce po natin sa kanila ang isang bamboo instrument. In-explore po namin itong angklong instrument na ito. According to Wuwang 2020, according po kasi sa research niya, na ang music daw po ay nakakatulong para mas makakonect ang isang tao sa isang palabas o sa kanyang naririnig na music o nagbibigay po ito ng mas malalim na pagkakaugnay sa isang bagay. Kaya po napili ko din po ang angklung na representation as a bamboo and at the same time an instrument na nakakapag-create ng music para kung saan magamit po sa pag-e-enhance or pag-enrich ng isang palabas natin sa teatro. So sa pagtuturo po natin o pag-present po natin ng angklung sa kanila is una po muna ipakita po natin yung kahalagahan or yung root nito sa atin bilang mga Filipino na kung gaano po ito kahalaga para po sa atin and at the same time makita po nila yung connection na hindi lamang po ito para sa Pilipinas o instrumento dito sa Pilipinas kundi ang angklung po ay kilala sa buong Southeast Asia. Actually po ang mga bamboo instrument ay kilalang kilala po sa Vietnam, Thailand, Malaysia, na kung saan makikita po nila yung connection ng bawat isa na hindi lang pala ako Filipino, kundi part ako ng Southeast Asia na malalim ang pinaguhugutan nitong angklung. So, doon po sa pagpe-present natin ng angklung, tinuro po natin kung paano po ito nagpo-produce ng sound. So, isa-isa po sila, tinuruan po kung paano hawakan yung instrumento at paano po ito tinatap or paano po makapag-produce ng staccato na tunog at saka po ng sustained na sound. So, para po sa ganon, sa susunod po nating activity na kung saan gagamitin na po nila ang angklung bilang isang ensemble na kumbaga po sa pagpe-perform ay sila naman ang magbibigay ng emotion through musical instrument na angklung. Ganito po ang naging proseso po ng ating lesson. Meron po tayong tatlong grupo, the water, air, and land na pollution. Ang gagawin lang po nila, magpe-perform po muna siguro si water po muna. And then, panonoorin po siya ni Land, titingnan niya po ulit yung transition ng tableau. And then after po nun, is pag-uusapan po nila ano kayang magandang tunog na palabasin doon sa part na yon sa first tableau. And then, ganun din po sa mga susunod na proseso sa second tableau and then third tableau hanggang sa maging specific anong gagawin natin sa bawat part. And then ngayon po, yung susunod na grupo naman, palitan lang po sila. So habang nagpe-perform po yung isang grupo, yung isa naman po ang tutugtog. Ipapakita po nila ang kahalagahan ng kultura sa pamamagitan ng paggamit ng angklung.
sa huling part po ng ating proseso, gumawa po ako ng isang survey para po makita natin kung nakuha po ba ng mga bata yung gusto po natin na iparating sa kanila na mga life skills. So, syempre po, very evident po yung cultural awareness dahil sa pagpapakita po natin ng kahalagahan ng kultura and at the same time, na-explore po nila yung isa sa pinagmamalaki ng ating kultura, ang paggamit po ng musical instrument na angklung. Ako po ay talagang excited para po i-present itong lesson na ito dahil yung lalim po o yung pagmamahal ko po sa kultura natin na naisama po yung pagmamahal sa teatro and at the same time po yung pagmamahal ko naman sa music. Parang combined lahat sa lesson po na ito. Talagang makikita po ang heart ng isang teacher kung papaano po niya binubuo ang kanya pong daily lesson. Kaya naman, sabi nga po, ang kultura ay nabuo noon, binubuo natin ngayon, at patuloy pa natin siyang bubuuin hanggang bukas. Kaya naman po napakahalaga na maitanim natin sa puso ng mga artist natin, ng ating mga theater artist or student, yung kahalagahan po ng kasaysayan para magbigay din ng saysay sa bawat kwentong binubuo po nila.